Si Manolo ay nag-apply ng lisensya sa BSP upang makapagpatayo ng isang Savings and Loan Association para sa kanilang magkakabarangay. Subalit ang application niya ay dinenay daw ng BSP. Payo daw sa kanya ng kanyang kaibigan na kasosyo sa negosyo, dapat daw ay mag-file sila ng Temporary Restraining Order o TRO upang mapigilan ng BSP sa pagpapatupad ng utos nito. Nais malaman ni Manolo kung susundin daw ba niya ang payo ng kanyang kaibigan. Manolo, tila nalimutan mong banggitin sa iyong kwento ang lahat ng nakapalibot na circumstances sa denial ng iyong application. Ito ba ay dahil sa pag-question nila sa kakayahan ng aplikante na magtaguyod ng isang Savings and Loan Association o dahil sa iba pang requirements? Magkagayon pa man, dapat na malaman ninyo at ng publiko na hindi basta-basta maaaring mag-file ng application for temporary restraining order sa korte. Nararapat kasing mapatunayan ang mga sumusunod. Una, dapat na may tinatawag na clear and unmistakable right ang aplikante. Ikalawa, may material at substantial na invasion sa nasabing karapatan. At ikatlo, may urgent na pangangailangan na mapigilan at irreparable injury na mangyayari sa aplikante. At ang ikaapat, wala ng iba pang ordinaryo, mabilis at tamang paraan sa pagpigil sa injurious act na ito. Yun nga lamang, Manolo, ang Korte Suprema na rin na nagsabi sa ilang mga desisyon nito na kapag ang act or event na nais mong ipapigil ay nangyari na, hindi na maaari pang mag-grant ng TRO ang Korte. Universal principle of law kasi na ang injunction o TRO ay hindi kailanman maaaring i-issue ng Korte kapag tapos na ang act o event na nais mong pigilan. Sa iyong kaso, Manolo, bukod sa questionable ang pagkakaroon mo ng clear and unmistakable right mula sa iyong kwento, ang nais mong pigilan na bagay na pag-deny sa iyong application ay tapos na. Kung gayon, wala nang preventive remedy pang masasabi sa iyong kaso. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa newscenterptv4@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.